Ngayong araw pong ito ay kumita po tayo ng 500 pesos po sa pagbibenta po ng fertilized eggs na si Sir Alex pa ay galing pa pong Butuan City. Nagpapasalamat po tayo sa kanya. May pumasok sa atin na pera. Kahit yung ating naging transaction ay buy and sell lang po, okay na po yan. Basta may mga kontak ka pong pwedeng pagkunan po ng itlog na mga fertilized eggs ay doon tayo kukuha para ibenta po. Sa ating manukan ngayong katambayan, isang sako na po kada linggo yung ating nagagastos. Yan na po yung kusumo po nila. Lumalaki na kasi yung ating mga alaga. Lumalakas na din po kumakain. Ganito na po karami yung ating pinapakain dito katambayan. No? Isang tabo na po. Malakas na po talaga kumain yung ating mga breeded native katambayan. Yung mga ganito pwede na talaga yung benta. Maliit lang po yung kita sa pag-alaga po ng ng breeded native chicken. Yung kita kasi natin o yung benta natin nagdepende lang po sa timbang nila. Kaya napaka-importante po na pag pangkarne, bigay todo talaga sa pagkain. Kung maaari, pwede pa nga tayo magbigay po ng pamerienda sa kanila, yung gulay. Pwede natin nila ipamerienda kasi yung manok na ganito pag tanghali nagugutom din po yan sila. Una pagaganda bigyan po ng pang merienda. Kaya dito nga sa atin kung wala tayong pang bigay na pang merienda, butas na naman po yung ating isang saging. So ito matutumba na naman ito katambayan. Yung panahon nga din ngayon ay pangit na din po. Kada gabi po umulan po dito, kada hapon. Sa aga po maganda yung panahon, pero pag ganitong oras na ay mapangit na din po. Pag nga ganito po, pangkarne, masasuggest ko po talaga sa ating mga breeded native chicken, umabot na ng 100 grams to 1 kilo, ibenta nyo na po. Huwag nyo na po pahayaan na sabihin natin na umabot pa po ng 1.5 kilos. Ganun pa rin po yung kikitain nyo po sa 1 kilo at saka 1.5 kilos. Magbibigay ka pa ng pagkain, maaari pa po silang magkasakit o maaari pa pong mamatay, madali kung mamalasin ka. Kaya sa ating mga kaibigan dyan na nag-aalaga ng native, pagtungtong ng 1 kilo, ibenta nyo na po para mas malaki yung kita po natin. O ganun po ang sikreto po sa malaking kita po sa pagbibenta ng karning native chicken. Ganun po tayo dati. Sa ano lang to yung ating heritage chicken. Bago lang po yan sa atin. Yung ina nating alaga, native po talaga. So ito, pwede na ito talaga ibenta lahat. Yung nga lang, yung mga ganito kasi natin ay pang ano natin to, pang konsumo. Maaari po natin gawin yung mga babae na pang ano natin dito, pang parami. So ganun lang po kasimple po. Isang dagdag kalaman sa pag-alaga ng breeded native chicken at saka native chicken. Isa po sa mga kinukonsider ko po sa pagbenta po ng mga heritage chickens mga katambayan, kung ito po ay per kilo, ay yung kanilang kalusugan. Halimbawa po yung ating mga alagang manok po, nagkaroon ng sakit po. Pag yung mga heritage chickens po natin nagkaroon ng sakit, mabagal na po yan lumaki. So sa ating mga na-experience po, ina-apply na rin po natin sa pagbibenta. Gaya po nito, may mga nakaranas po ito ng pagkasakit-sakit o nagkasakit sila dati nung sisiyo pa po sila, ay makukonsider na po natin itong reject o hindi na po pwedeng gawing pang materialis. Kaya naman yung ating mga manok na nandito, gagawin po natin itong pang karne o pang konsumo po natin ito. Ibibenta po natin ng per kilo kung may bibili. Pero kung wala, gagawin natin itong konsumo pag umabot na po ng 1 kilo. May mga 1 kilo na po, gaya po ng barred rock. Yan, maaari po natin yung katayin. Gawin po nating pangbenta. So ganun dapat i-consider po natin din po yung mga history, kung nagkasakit ba o hindi. So ganun dapat yung ating mga baguhan po natin mga kaibigan. Magiging balsot po kasi ito pag lumaki na po. Kung magiging na sila, rooster. So maliit po siya, hindi po siya malaki. Kumpara po sa mga manok na hindi po nagkasakit o yung mga sisiw. Sa tagal ko na po nag-alaga ng manok, ang dami ko na po talagang experience po. Pero kada araw naman po, meron tayong na-encounter po ng mga problema na nasosolusyonan naman natin pag kinabukasan.
Kumbaga magagawa natin ng paraan. So ganun ang pagmamanok mga katambayan, lalo na po sa mga heritage na napakasensitibo. Yung ating mga manok po ngayon, masasabi ko po talaga sa panahon po na tag-ulan o pangit na panahon, mas malaki yung ginagastos po natin sa kanila. Una po, yung kanilang maintenance. Iba yung pag-aalaga sa panahon po na tag-init. Kasi yung tag-init, kahit walang maintenance po ay wala kang magiging problema o konti lang yung magiging problema nyo po ma-encounter. Kumpara po sa tag-ulan na kailangan talagang i-maintain po sila ng antibacterial palagi para ma-maintain yung kanilang kalusugan, hindi po magkasakit. Kumpara po sa tag-init na kahit tubig-tubig lang, wala kang problemahin. Hindi po basta-basta nagkakasakit. So ganun po ang masasabi ko po, mas malaki yung nagagastos po natin sa tag-ulan kumpara po sa tag-init. Kaya sa mga kaibigan po natin, dapat paghandaan po natin kung tag-ulan po o dadating na po yung tag-ulan, dapat marami ka pong pundo. Kasi may mga time din po na nagkakasakit yung ating mga alaga, kailangan natin gamutin. O ganun ang ating style dito. So pag tag-ulan, nakahanda na po talaga yung ating mga gamot, maintenance, mga quarantine area po natin, at kahit yung pagkain po natin ay dry. So pag dry kasi yung ating ibinibigay ay kumbaga hindi tayo nakakatipid. Samantalang basa ay pwede pa po lumubo yung 1 kilo maging 2 kilos pag binasa po natin. So, ganun po yung mga diskarte natin sa ating manukan. At ngayon nga sa ating area dito ay palagi tayong nagbibigay po ng antibacterial po, Panamox. So ngayon yung ating available Panamox caplet. So isa-isa po dapat ito. Pero since wala tayong Panamox Forte, naubusan, ito pipinuhin po natin. Yan po yung ginagawa po natin palagi sa ating manukan. Araw at saka aga at saka hapon yung ating bigay po dito. At sa tag-ulan din po talaga ay yung oras nyo po nadudoble. Kailangan nyo po linisan palagi yung area para hindi po magtambak yung mga ipot. Kunin nyo po, linisan nyo. Kasi pag madaming ipot yung ating manukan, yung ating mga manok, lapitin po sila sa sakit. Madami pong langaw. Yung langaw, nagdadala po yun ng bakterya. Kaya napaka-importante na palaging maglinis. At dapat hindi ka o may sipag ka talaga, gumawa ka ng mga pabahay, napasilungan po nila. So ganun. Talagang dumudoble yung ating nagagastos pag tuwing tag-ulan. Sa tuwing tag-ulan, dapat yung mga manok nyo po sa tag-init pa lang po ay nabaksin na po natin yan. Nakompleto na po ng vaccine para sa tag-ulan hindi po sila basta-basta magkakasakit. May pang depensa o may pang panglaban sa mga bakterya o mga virus. Kung may nakita po kayong may mga sakit, kunin na po talaga. So yan yung pinaka-importante dyan. May naamoy po kayong mabaho, ibig sabihin may sipon po yan. Dapat sa gabi tingnan na po natin kung saan yung may mga sakit, i-separate. Mas maganda gabi sila ikulong o kunin yung may mga sakit at painumin sa gabi rin po para buong magdamag ay ma-absorb nila yung antibacterial na gagamitin po natin. O, depende din naman po yan sa inyo kung anong antibacterial ang gagamitin nyo po. Yung mga habard lang po talaga yung mga malalaki dito. Mas malaki sila, mabilis lumaki. Yan kumpara sa mga heritage. Maganda iiwan to mga habard na to para maparami po natin. Madami din naman po yung babae sa ating habard. Yan na po yung ganapan ngayong araw mga katambayan, at salamat po pala sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-subscribe, i-like at i-follow. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan man po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Ate Malu Hilario Farming Adventure from Altabas, Aklan, Abiliona S. Arnold, RB Pastrana Channel from Negros Occidental. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!